Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ang pahayag ni Attorney Rowena Guanzon laban kay itong si Gutesa. Sabi niya, sinungaling ka! Ito, si Rona, update sa fund drive para sa Brave 14 plus 3. Sa ngayon, sa ating GCash number, mayroon na namang naipon na 40,000 pesos. Hopefully, after 2 days, makakaabot na naman ito ng 100,000 para maipadala ulit sa kanila. Ang total na nating naitulong sa Brave 14 plus 3 is 736,000 pesos. So, sa mga gustong tumulong, ito po ang ating GCash number, 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. Kung nasa labas kayo ng bansa, ang city address niya is Cagayan de Oro City. Street is Barangay Patag. Ito, viral issue ngayon itong pagbaliktad ni Master Sergeant Orly Gutesa. Hindi daw siya nag-deliver ng pera. Ito ang reaksyon ni Attorney Guanzon. Sabi niya, sinungaling ka, Gutesa. Why will I even have anything to do with a lowlife like you? I am not a consultant of Senator Marcoleta and I don't practice law anymore. Pumalag si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon matapos siyang banggitin ni Orly Gutesa sa pagbawi nito ng testimonya tungkol sa pag-deliver ng mali-malitang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Gutesa, ito post ng News 5 binabasa ko lang. Ayon kay Gutesa, matapos siyang tumistigo sa Senate hearing noong September of 2025, may nag-alok umano sa kanya ng contact kay Guanzon mula sa opisina ni Senator Rodante Marcoleta. Ito raw ay para makahingi siya ng tulong sa pag-revise ng kanyang affidavit para sa planong case filing. Pero hindi raw nakipag-ugnayan si Gutesa kay Guanzon. Nauna nang binawi ni Gutesa, dating security aide ni Saldico, ang testimonya niya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. So kalat-kalat na nito, sanga-sanga na. Idinawit din, diniin, sinira ng husto ni Orly Gutesa sina Senator Marcoleta at ex-congressman Defensor. Na nahulog daw siya sa tamis ng pananalita ni Marcoleta at Defensor. Kaya, nagsalita siya laban kay Romualdez. But sabi niya is, pinangakuan lang ako ng 50,000 ba yun? But ngayon, babawiin ko na dahil hindi totoo na nag-deliver ako ng pera sa mga opisyalis ng gobyerno. Grabe, no? So, tama yung, bago lumabas yung kanyang affidavit, tama yung sinasabi ni Attorney Baligod na na-offeran siya ng malaking pera, nakapirma ng affidavit, kaya tumahimik na lang. Ngayon, yung counter affidavit ni Martin Romualdez na sinubmit sa ombudsman, nakalakip doon ang pagbaliktad ni Gutesa at saka yung apat. Parang yun ang depensa ni Martin Romualdez. So alam nyo na, kung paniwalaan natin ang Brave 14 plus 3, sabi nila na lahat sila, yung Brave 18, yung original, inofferan ng 25 million pesos. Kaya lang ang Brave 14, hindi tinanggap. Yung apat, I don't know how true, tinanggap. Kaya paldo-paldo sila. So ano ngayon? Mabuti ang ginawa ng ombudsman dahil hindi na nila pinaniwalaan ang pag-recant. Dahil
isasama na nilang kasuhan ang apat. I don't know itong si Gutesa kung kakasuhan ba. Basta tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Kung ang tanong ngayon is, totohanan ba ang ombudsman para kasuhan si Romualdez? Sa ngayon, wala pa akong tiwala eh. Baka lahat ito, drama-drama lang na kunwari, galit si ombudsman sa pagbaliktad ng apat. Yung pala is para lang mapaniwala tayo na totohanan. Kailang later on, hindi na nila itutuloy ang pagsampa ng kaso, or kung isasampa ang kaso is maibabasura din dahil ito na nga, may bumaliktad na. So, ang malaking bagay ngayon is si Saldico. Kasi sa video statement ni Saldico, sinasabi niya na pinatotohanan niya na totoong nag-deliver si Orly Gutesa ng mali-malitang basura sa mga, kay Romualdez at iba pa. So, sana mahuli na nila si Saldico, or kung hindi man nila mahuli, magbigay siya ng affidavit niya na notarized affidavit kung saang bansa man siya nagtatago para mapalakas ang kaso laban kay Romualdez. Kasi kung walang corroboration, yung importante. Kasi nandyan pa yung Brave 14 eh. Kailangan lang ng corroboration affidavit ni Saldico na totoo nga. Malakas na kaso na yun. Kailan kung walang corroboration, I don't know kung ano ang mangyayari sa kaso. Kaya wala pa rin. So dito kay Attorney Guanzon, kung ako ang nasa kanya, talagang magagalit ako. Bakit mo pa ako idadamay? Tama naman. Hindi naman siya consultant ni Orly Gutesa at hindi na siya nagpa-practice ng law. Retired na siya eh. So, wala talaga itong si Gutesa. Sayang na sayang. Yung paghanga natin sa kanya noon na wala ng nagbula. Nawala parang bula. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito na nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako dire sa gipatindog nga balay ni Jemuel Damit nga taga Purok City, Dungaon, sakop sa Tagbak, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang pag-atupan niya sa gitabang nga yero. So muna ni ang gitabang nga yero nga napulo kabuk nga digis. O karon nakatop na gyud ang ginatabang nga yero og makita gid nato nga nakatop na gyud sila sa ilang gipatindog nga balay. So nindot na gyud nga lantawon. Maayong buntag. Dahok akong pasalamat di ay sa karon, dahok akong pasalamat sa Ginoo nga kuan kini kabalay mi nga sa kuan nito. Sir lang kay. Mana to?
sa nag-sponsor aning scene nga nakabalay mi kay amo magong balay sa Carmen kay nasunog so nagluon mi diri ilang kuan igsuon sa kumpares. Nakigpuyo lang mo. Nakigpuyo rami nya. Muto daw akong pasalamat kay kung wala ning gispon ay gitabang sa mga sindi na kabalay. Nang daw akong pasalamat ug daghang salamat. Surasunog yun inyong balay. So pila na mo ka tuig nga nakigpuyo lang sa imong igsuon? Kuan na. Upat na ni kabulan. 4 na Kay kabulan. bago pa may sunugan sa Carmen. So salamat kayo. Daghang salamat po.